If someone asks you, mahal mo ba ako? How can you answer that question? After listening to this song, Mahal Kong Pilipinas by Jaymara, I realized that loving our country is like wanting to be more or wanting to become better for our country. This music is like giving voice to those people who are often unheard. And as a fellow student or fellow Filipino student, it's our part to listen, to understand them. And panitikang hingil sa kahirapan subject is very important for us being a Pilipino kasi dito natin nalalaman bakit nga ba mahirap yung Pilipinas, bakit tayo nakakaranas ng poverty, bakit tayo nakakaranas ng ganito kahirap na buhay. Unlike sa ibang bansa naman, kaya naman nila o afford naman nila na nabuhay ng maganda, ng may peace of mind. So bakit sa Pilipinas, bakit hindi tayo maging katulad nila? And this is very important for us. And as a fellow student, I don't have, maybe I don't have power to change everything, but I can start it with understanding that Filipino deserve better life. We deserve better opportunities, more opportunities, better life, and especially equality for everyone. Hindi kailangan pantay-pantay tayo, walang mababa, walang mataas. Dapat pantay-pantay lang and dapat kung gusto talaga natin na maging better yung buhay natin, dapat tayo, me myself, kailangan disiplinado din ako. Hindi ako nagtatapon ng kung ano-anong basura diyan sa kalsada. Dapat we have that kind of knowledge kasi basic knowledge dapat siya and etiquette for public. Kasi in that way, tumutulong tayo sa country natin. So, ayun lang, kailangan may part tayo. Kung gusto natin maging better yung country natin, dapat tayo din, willing din tayo na maging better person. So, that is my reaction video for this. Thank you. Ang kantang Mahal Kong Pilipinas ni Jay Mara is sobrang meaningful and para sa akin yung kanta is nagpapakita kung gaano natin kamahal ang ating bansa kahit marami itong mga problema na kinakaharap. Makikita rin natin sa kanta, maririnig yung connection nito sa last topic namin tungkol sa kahirapan. Maraming Pilipino ang nahihirapan dahil sa kawalan ng trabaho, kakulangan sa edukasyon, at iba pang mga problema. Nakakaapekto na rin ito sa mga kabataan, lalo na sa pag-aaral at sa future. Para sa akin, hindi enough na sabihin lang natin na mahal natin ang Pilipinas. Kailangan din natin gumawa ng paraan para makatulong. Bilang kabataan, pwede tayong magsimula sa pagiging responsible, disciplined at masipag sa pag-aaral. In the end, ang tunay na pagmamahal sa Pilipinas ay hindi lang pagiging proud na Pilipino ka. Ito rin yung paggawa ng mabuti at pagtulong kahit sa maliit na bagay. Ang bansa Pilipinas ay gusto kong makita na mas maunlad at maging magandang lugar para sa lahat. So, for me, yung Mahal Kong Pilipinas, DJ Mara, is more than just a song about loving our country. Habang pinapakinggan ko siya, parang pinapakita rin doon is yung tunay na reality na nararanasan ng maraming Pilipino. What really struck me is yung part na kahit sobrang sipag mo magtrabaho, you can still struggle financially. You work hard every day para mabuhay ng maayos pero hindi pa rin yung sapat, especially kapag may mga utang sa bills ka na kailangan bayaran. Pero what makes this song deeper is that despite all the struggles, nandun pa rin yung hope, faith, and parang sinasabi na kahit mahirap ang buhay, hindi ibig sabihin na dapat sumuko ka na din. And for me, yung title na Mahal Kong Pilipinas feels almost like a question. Mahal natin ang Pilipinas pero sometimes napapaisip ka rin, does our country love and take care of its people the same way? But overall, this song made me realize na loving your country doesn't mean ignoring its problem. Sometimes, tunay na pagmamahal sa Pilipinas means acknowledging its struggles and still hoping for a better future for every Filipino. After hearing the Mahal Kong Pilipinas song, made me think about the situation of the Filipino right now. Hindi lang siya tungkol sa pagiging proud sa country, kasi habang pinapakinggan ko siya, naiisip ko yung mga taong araw-araw nagsusumikap para maiyahan lang buhay nila sa hirap.
naalala ko rin yung topic namin last week about sa kahirapan, na may mga pamilya na kahit nagtrabaho ng mabuti, hirap pa rin kasya ng pera nila sa pagkain, bills, education, at iba pa nilang needs. And it also connects sa government and all the corruption na nangyayari currently, kasi mapapaisip ka na lang talaga kung kung napupunta ba talaga sa atin yung mga resources na dapat mapunta sa atin. And for me, doon naging mas meaningful yung song, kasi loving the Philippines doesn't mean na kailangan natin i-ignore yung mga problems na meron tayo. Pwede din natin mahalin yung bansa natin habang gusto rin natin magkaroon ng pagbabago. Sana magkaroon ng better leadership and less corruption someday, para mas maraming Pilipino yung mabuhay ng maayos na hindi lang nabubuhay just to survive. Kantang Mahal Kong Pilipinas na isinulat ni J. Mara ay tumatalakay sa realidad ng kahirapan sa Pilipinas. Pinapakita sa kantang to ang hirap ng mga taong nagtatrabaho, ngunit kulang pa rin ang kinikita para sa pagkain, tirahan at iba pang pangunahing pangangailangan. May ugnay ito sa aming lesson tungkol sa mga sanhi ng kahirapan tulad ng kakulangan sa edukasyon, kawalan ng trabaho, korupsyon, kasakiman, populasyon at feudalismo. Sa aking reaksyon, nakakalungkot isipin na marami pa ring Pilipino ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Habang pinapakinggan at inuugnay ko ang kantang to sa aming lesson, mas naiintindihan ko na maraming dahilan kung bakit patuloy ang kahirapan at hindi ito madaling malutas. Para sa akin, mahalagang magsikap ang bawat isa, lalo na ang mga kabataan, sa pag-aaral upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Naniniwala rin ako na kailangan ng pagtutulungan ng mga mamamayan at pamahalaan upang mabawasan ang kahirapan at magkaroon ng mas magandang buhay ang mga Pilipino. Sa kabuuan, pinapakita ng kanta na kahit maraming problema ang ating bansa, hindi dapat mawala ang pagmamahal at pag-asa para sa Pilipinas. Bilang kabataan, maaari tayong magsimula sa maliit na paraan tulad ng pag-aaral ng mabuti, pagiging responsable at pagtulong sa mga nangangailangan. Okay, first impression ko pa lang, may strong vibe na agad yung song. Ang nice kasi hindi lang siya basta kanta, parang may message talaga siya para sa mga Pilipino. Habang pinapakinggan ko yung song, ramdam ko yung sense of pride and love for the Philippines. Kahit maraming challenges sa bansa natin, pinapaalala ng song na may reason pa rin tayo para mahalin at ipagmalaki kung saan tayo nang galing. And I also like how the song highlights the beauty of being Filipino, yung culture, people, and the feeling na kahit saan tayo mapunta, may connection pa rin tayo sa Pilipinas. What really stood out to me is the message behind the song. Hindi naman ibig sabihin na mahal mo ang Pilipinas, kailangan perfect niya ang bansa. You can recognize its problem while still hoping and believing na magiging better pang future. Overall, I think Mahal Kong Pilipinas is a meaningful song because it reminds us to appreciate our country and our identity as a Filipinos. So, ayun nga po, napanood po natin itong music video na Mahal Kong Pilipinas. And kung ihambing po natin ito sa last topic, masasabi ko lang po is dapat po pantay-pantay ang karapatan ng bawat tao, mahirap o mayaman man. Dapat po walang nakakalamang. Tsaka dapat po respetuhin natin sila. Yun lamang po at salamat. Mahal Kong Pilipinas by J. Mara. Habang pinapanood ko po yung video, napipil ko po yung pagiging proud ko bilang isang Pilipino. Dahil ipinapakita neto kung gaano kaganda at kalaga ang ating bansa. Pero na-realize ko rin po na hindi lahat ay nakakaranas ng magandang buhay, lalo na po yung mga naghihirap. And connected po ito sa panitikang hingil sa kahirapan dahil pareho nilang ipinapakita ang tunay na buhay at struggle ng mga taong nakakaranas ng poverty. Through literature po, mas naintindihan natin
ang kanilang sitwasyon at story. And para po sa akin, ang kahirapan ay hindi lang tungkol sa kawalan ng pera. Kasama rin dito ang kakulangan sa edukasyon, trabaho, pagkain, healthcare at opportunity. Kaya, hindi dapat natin agad i-judge ang mga taong mahirap dahil hindi natin alam ang mga kanilang pinagdadaanan. E natutunan ko po na ang tunay na pagmamahal sa Pilipinas ay hindi lang sa pagiging proud sa kultura at kagandahan nito. Dapat mahal din natin at pahalagahan ang mga mamayang Pilipino, lalo na yung mga nangangailangan. That's all po. Thank you. Sa music video na Mahal Kong Pilipinas ni Jay Mara, ipinapakita ang harsh reality ng kahirapan sa ating bansa. Highlighting how poverty affects everyday Filipino families, hindi lang ito simpleng kanta, hindi isang powerful reflection ng ating lipunan. Through its raw lyrics and compelling visual, pinapakita ng video kung paano napipilitan ng maraming magulang na makipagsapalaran o mag-abroad para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. As a student o panitikang panlipunan, this song reminds us na ang kahirapan ay hindi lang dahil sa katamaran, kundi bunga ng synthetic issues at kawalan ng patas na oportunidad. True patriotism or pagmamahal sa bayan isn't just about accepting the status. It means actually seeking positive change. The video served as eye-opening and a wake-up call for us to be more conscious, empathetic, and involved in addressing these social struggles.